Kabanata 1151. Ngumiti si Maisie. Ang galing naman. Ikaw ay kung sino ka, subalit pinili mong huwag gamitin ang iyong mga koneksyon. Sa halip, pilit kang pumapasok sa sarili mo. Hanga ako sa iyo dahil dyan. Maraming kakilala ang kanyang tiyuhin. Ito ay magiging madaling ayusin kung gusto ni Francisco na makapasok gamit ang kanyang malakas na mga koneksyon, ngunit hindi niya ginamit ang kalamangan na iyon at sa halip ay nakapasok sa pamamagitan ng kanyang sariling sikap. Na napatunayan na hindi siya ang inutil na tao na akala ng mga tao sa kanya. Bitch, bakit mo inaakit ang lalaki ko? Nagkaroon ng kaguluhan sa mga silid, at maraming mga customer mula sa main hall ay napatingin. Isa na rito si Maisie. Isang babaeng nasa 40s kumakaladkad sa isang dalaga palabas ng isang silid at sinimulan siyang bugbugin. Nakatalikod ang dalaga sa kanya, kaya hindi makita ni Maisie ang mukha nito, tanging ang matandang babae. Sinubukan siyang pigilan ng isang server, ngunit itinulak siya ng babae palayo, mind your own business. Ang babaeng ito ay nagbook ng room para maseduce niya ang mister ko. Ano bang masama sa pagsampal ko sa kanya kung ganoon siya kawalan Gia? Tumayo ang babaeng binugbog, pero hindi siya umatras sa halip ay mas mayabang pa, ikaw ang walang hiya. Siya ay lover mo pero hindi mo asawa. Nanlaloko ka na, at least single ako. Single ka ba? Isa ka lang unwanted woman na iniwan ng asawa. Hindi ka ba nahihiya? Nagbago ang ekspresyon ng matandang babae. Mas matapang pa ang nakababatang babae, hindi naman kami masyadong malayo. Diborsyada na ako kahit papaano. May asawa ka pa rin. Kilala ko kung sino ang asawa mo. Sasabihin ko ito sa asawa mo dahil sa pagbugbog sa akin. Hindi interesado si Maisie sa kaguluhan, kaya tumalikod siya at nagpatuloy sa pagkain, ngunit bigla niyang narinig ang isang pangalan na pamilyar sa kanya. Tumigil sandali ang kamay niya, at nagtataka siyang tumalikod. Sinubukan niyang kumpirmahin na siya nga iyon. Dinala ng manager ang ilang security guard para kausapin sila, at ang nakita na rin sa wakas ang mukha ng nakababatang babae. Si Linda Vanderbilt iyon. Pagkaraan ng 4 na taon, nagbago na siya ng husto tulad ng kapatid niyang si Hector. Gayunpaman, si Hector ay naging mas mature at logical, habang siya ay nagpunta sa kabilang dako. Napansin ni Francisco na nakatuon ang pansin ni Maisie, kaya tinanong niya, kilala mo ba sila? Isang kamag-anak ko. Ibinaba ni Maisie ang kanyang kutsara at tinawagan si Hector. Nang makarating si Hector sa restaurant, nailabas na ang matandang babae at si Linda. Ayaw ng matandang babae na gumawa ng eksena sa publiko, at dahil alam ni Linda ang kanyang lihim, kinuha niya ang isang dakot na pera sa bag niya at itinapon sa mukha ni Linda. Mas mabuting bantayan mo ang sinasabi mo, at huwag kang maglakas loob na lumapit kay Liam, sisiguraduhin kong magdurusa ka. Si Hector na nasa taxi ay dahan-daang binuksan ang bintana at nakita si Linda na dinadampot ang pera sa lupa at nakasimangot. Nang tingnan niya ang babaeng nasa sasakyan, tiningnan din niya ang plaka. Diba, ang sasakyan ng asawa ng editor-in-chief. Matapos kunin ang lahat ng pera mula sa sahig, nagsimulang magbilang si Linda. Iyon ay 3,000. Gagawin niya ang lahat para kumita ng pera, kahit na siya ay pinagsasabihan at binubugbog. Biglang may anino na tumambad sa kanya. Tumangala si Linda. Nang makita niyang kapatid niya iyon, nagbago ang ekspresyon nito. Bakit ka nandito? Hinailan ni Hector si Linda sa isang sulok at itinapon sa pader. Nalungkot siya. Linda, masaya ka ba talaga sa pagpalat ng dignidad mo para sa pera? Ano naman ang pakialam mo sa kung paano ako kumikita? Ipinasok ni Linda ang pera sa kanyang bag at tiningnan ng mabuti si Hector. Ha, alam kong pumunta ka dito para makita si Maisie. Nagko-kompromiso kayo ngayon. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpakulong sa iyo ng 3 taon? Ngayon ay hinahalikan mo ang kanyang mga paa. Kabanata 1152. Hector, sa tingin mo ba talaga na pinahahalagahan ka ni Maisie? Kung talagang na pinahahalagahan ka niya, bakit hindi niya hinayaan na ikaw ang mamahala sa kumpanya sa halip ay hayaan ka na magtrabaho doon? Napansin ni Linda ang pagbabago ng ekspresyon ni Hector at lalo siyang tumawa, kasing bobo mo si Lola. Kaya naman sapat ka lang para maging lapdog niya. Bumagsak sa lapag si Linda. Nang mahimasmasan, hinaplos niya ang pisngi at tiningnan si Hector na may gulat na ekspresyon, sinampal mo ako. Tiningnan ni Hector ang kanyang palad na medyo manhid pa rin, saka isinara ito at inilagay sa kanyang tagiliran. Malalim ang kanyang kinuhang hininga. Linda, hindi kailanman gumawa ng mali si Maisie. Tayo ang may kasalanan. Natawa ulit si Linda.
Na-brainwash ka na ba ni Maisie? Bumaba ang ekspresyon niya. Kung hindi naman dahil sa bitch na iyon, hindi ako pipilitin ni Lola na magpakasal sa asshole na tulad ni Jimmy Zimmerman. Nakita mo ang pakikitungo niya sa akin. Kumislap ang mga alaala noong isang taon, sa kanyang mga mata. Pinalayas ni Jimmy ang kanyang kapatid na babae sa bahay ng kanilang pamilya, at ang kanyang mga braso, binti, at leeg ay puno ng luma at mga bagong bagbog. Nakakatakot na pangyayari. Sinunog siya ng sigarilyo, hiniwa, at hinampis ng sinturon, tungkod, bat, at mga kamao nito. Nawala ang baby niya dahil binugbog siya ng husto kaya hindi na siya magkakaanak. Nagawa ng mga Zimmerman na i-diborsyo siya ni Jimmy dahil hindi niya sila mabigyan ng tagapagmana at sinipa siya sa pamilya. Pumikit si Hector at pinigilan ang paghinga. Ano ang kinalaman ni Maisie sa alinman sa mga ito? Lahat. Napasigaw si Linda at hinawakan siya sa kanyang collar. Kung hindi niya ako prename, hindi ako ang isang taong kailangang dumaan sa lahat ng iyon. Bakit kailangan ko pang dumaan sa lahat ng iyon? Sinira niya ang buhay ko, ngunit sabi mo kasalanan natin lahat yan. Nang makita niya kung paano siya sinisigawan at pinaglalawayan ni Linda, tumingin siya sa ibaba. Naiintindihan mo ba kung ano ang dahilan at epekto ibig sabihin? Nag-twitch ang mga mata niya. Nakilala ko si Mr. Smith na tinitingala ng mga thugs. Nakakuha siya ng habang buhay na hatol para sa pagpatay at May 15th taon na sa loob. Bago siya ikulong, siya ay may-ari ng isang chain bar sa Coralia, isang negosyante na may mga kaibigan sa magkabilang panig. May pera siya, may status, at makukuha niya ang anumang gusto niya sa Coralia. Siya ay nasa negosyo sa loob ng 40 taon, at kahit sinisiyasat siya ay may isang tao na magsasakripisyo para sa kanya, at siya ay makakalusot na maging malinis. Pagkalabas ko, hindi ko alam ang dapat kong gawin, kaya pumunta ako para dalawin siya. Sinabi sa akin ni Mr. Smith ang tungkol sa karma. Kung pipiliin nating magtanim ng masasamang buto, magkakaroon tayo ng masasamang bunga. Kapag pinili natin ang landas na ito, wala nang babalikan. Hindi mo masisisi ang sino man dahil ikaw ang gumawa ng lahat ng mga pagpipilian. Kahit minsan o 2 beses kang pinalad na makawala, hindi ka kailanman makakatakas magpakailanman. Huminga ng malalim si Hector. Pwede ka raw humingi ng paumanhin kapag nagkamali ka, pero makukulong ka sa sandali na gumawa ka ng masamang desisyon sa buhay. Ang 3 taon na nandoon ako ay isang bagay na nararapat sa akin. Gusto niya na maalala ko na may dark side lang at legal side sa buhay. May chance pa rin na tumalikod kung ayaw mong lumubog ng masyadong malalim. Tumayo ng tuwid si Linda, halatang hindi nakikinig sa anumang sinabi nito. Sinasabi mo ba na nakukuha ko kung ano ang nararapat sa akin? Itinulak niya si Hector sa isang tabi at ngumisi. Ito ay ideya lahat ng lola at nanay, ngunit ako ang isa na nagsakripisyo. Hindi ba ako inosente? Ibinuka ni Hector ang bibig. Pero hindi siya nagsalita. Namula ang mga mata ni Linda nang hawakan nito ang braso nito. Ikaw lang ang nakita ni na lola at nanay. Ako ay napabayan sa buong buhay ko. Ang magagawa ko lang ay damaykit sa tabi mo, at sa huli, ako ang napilitan para pakasalan ng asshole na iyon. Kabanata 1153. Kasalanan iyon ni na lola at nanay, pero inosente ka ba talaga? Dahil sa tanong ni Hector ay nanliit ang mga talukap ni Linda, at pinigilan niya ang kanyang paghinga. Ang sabi pa niya, alam mo kung ano ang plano ni na lola at nanay, pero nakialam ka, kaya ikaw ay isang kasabwat. Ilang hakbang ang ginawa ni Linda. Ako. Hindi naman ako. Walang sino man ang ganap na walang kapintasan o masama, ngunit walang mga tao na talagang walang kasalanan din. Ikaw, pinili mong samahan sina lola at nanay sa pag-frame kay Maisie, kaya huwag mong palabasan na siya ang nag-frame sa iyo o ginawan kanya ng mali. Inaani mo lang ang iyong itinanam. Napalingon si Hector. Grabe ang trato ni lola kay Maisie, gayunpaman hinayaan niya itong manirahan sa lumang mansyon, at iyon ay napaka-generous. Wala tayong karapatang humingi ng kabayaran. Kung wala ka ng ibang pupuntahan, matutulungan kitang makahanap ng lugar. Umalis si Hector pagkatapos niyang sabihin iyon. Sumandal si Linda sa pader habang nakababa ang ulo. Hindi pa rin siya masaya sa kinalabasan. Ano ang saysay ng awa sa kanya ngayon? Akala ba nila ay pulubi siya na pwede nilang limusan? Aalis na sana siya nang may lumabas na lalaki sa likod niya at niyakap siya. Hindi ko alam na si Hector ay kapatid mo. Nagulat si Linda, pero tumalikod siya nang makitang si Liam pala. Hindi ka man lang lumapit para tulungan ako nang binubugbog ako ng matandang iyon. Ngayong wala na siya, bigla ka na lang nagpakita.
Ibinaling ni Liam ang mukha. Hindi ako maglalakas loob na tumalon. Nasa kamay niya ang future ko. Sa tingin mo ba ay makikasama ako sa matandang babaeng iyon kung hindi dahil sa gusto kong ma-promote? Ikaw sa kabilang banda, si Hector ang iyong kuya. Nagtataka si Linda. Kilala mo siya. Nagdilim ang mukha ni Liam nang banggitin niya si Hector, at hinawakan nito ang baba nito. Kilala ko nga siya. Nagtatrabaho kami sa iisang kumpanya. Nalaman ng ligaw na batang ito ang pakikipag-ugnayan ko sa matandang babaeng iyon. Matagal na akong nanggigigil sa kanya, pero hindi ko alam na kapatid mo pala siya na nakulong. Nagulat si Linda. Di ba sa company ni Maisie siya nagtatrabaho? Bakit bigla siyang magtatrabaho sa isang fashion company at kilala pa si Liam? Akala ko may kilala yung bata kasi medyo mayabang siya. Lumalabas na convict lang siya. Binitawan siya ni Liam, kumuha ng sigarilyo sa pakete nito, at sinindihan. Nakikita ko na wala kang magandang relasyon sa kapatid mo. Gusto mo bang magtulungan tayo para ibaba siya? Ibababa mo na siya. Namutla ang mukha ni Linda. Kahit galit siya sa Vanderbilts, si Hector ang kanyang kuya. Bakit ka nag-aalangan? Itinaas ni Liam ang baba niya. Huwag mong kalimutan na iisa lang ang bangka natin. Kung ang isyu tungkol sa matandang babae at akin ay malantad dahil sa iyong kapatid, hindi ito kapakipakinabang sa atin sa anumang paraan. Ang matandang babaeng iyon ay sampalataya sa akin at makikinig sa lahat ng sasabihin ko. Tiwala ako na malapit nang maging akin ang mga ari-arian ng asawa niya. Niyakap naman niya ito sa balikat. At kapag nangyari yun, magkakaroon ako ng marangyang buhay, at hindi kita kalilimutan. Wala pa ring magandang trabaho si Linda at wala siyang matatawag na bahay. Since nangako si Liam na magtatanan sila kapag nakuha na niya ang mga ari-arian ng asawa ng matandang babae, sa wakas ay pumayag na rin ito. Okay, iwan mo na siya sa akin. Isang tusong tingin ang bumulaga sa mukha ni Liam nang pumayag si Linda. Bumalik si Hector sa apartment at nakita niya si Maisie na naghihintay sa kanya sa kotse. Lumapit ito sa kanya at nagbaba ang kanyang ulo. Nagkita kami ng kapatid ko, Maisie. Alam ko, hinagod ni Maisie ang tuktok ng kanyang ulo. Mahusay ang ginawa mo. Kabanata 1154. Biglang nahiya si Hector, pero may naalala siya. By the way, ang babaeng nasa kalagitnaan ng edad na dating kasama ng kapatid kong babae ang asawa ng editor-in-chief namin. Nakasimangot si Maisie, yung nanday kay Mr. Lowe. Tumanggaw lang si Hector. Pinag-isipan niya, ibig sabihin, kapag nag-aaway si Linda at ang asawa ng boss ni Hector, ang lalaki sa room ba si Mr. Lowe? Anong klaseng relasyon ang meron si Linda sa kanya? Bumaba ang tingin ni Hector, mukhang naiinis. Gusto ko talagang payuhan si ate, pero ayaw niyang makinig. Ngumiti naman si Maisie. Okay lang basta pinayuhan mo siya. Nasa kanya na kung makikinig siya o hindi. Hindi mo kasalanan kung siya pinipili mong huwag pansinin ito dahil nagawa mo na ang iyong bahagi. Tumanggaw lang siya. Nang papasok na si Hector sa apartment niya, tinawag siya ni Maisie, at tumalikod ito. Meron ba may iba pa ba? Tumingin sa kanya si Maisie. Mas mabuting mag-ingat ka sa paligid Mr. Lowe. Saglit na tumigil si Hector, pero nang makita niya kung gaano kaseryoso ang itsura ni Maisie, tumanggaw siya. Pagkalipas ng 2 araw, sa Seoul, hindi pa nakabalik si Maisie sa kumpanya sa loob ng kalahating taon, at sa sandaling nakabalik siya, ang kanyang mga empleyado na paligiran siya at marami siyang masasabi. Karamihan sa kanila ay nag-update sa kanya sa mga isyu na may kaugnayan sa trabaho ng nakaraan kalahating taon. May ilan na nagsabing naantala ang kanilang order at dumating ang mga kliyente sa opisina at naging sanhi ng isang eksena. Yung mga hindi kayang hawakan ni Lucy ay ipapadala sa Kennedy dahil karamihan sa mga kliyente nila ay mga sosyal at kilala siya ng mga tao sa industriyang iyon. Ang mga sosyal ay magpapakita sa kanya ng leniency, kaya si Kennedy ay pagbabalik sa opisina sa nakalipas na 2 buwan. Bakit naantala ang mga order? Pumasok si Maisie sa kanyang opisina, sa paligid ng desk, Lucy pouted at dahan-dahan sumagot, masyadong maraming mga tao ang nag-resign kamakailan, at mayroon lamang kaming ilang mga tao na natitira sa operations team. Ang mga materyales na wala sa stock ay hindi maihatid sa oras, kaya sila ay naantala. Ang mga dapat ay handa na sa buwan na ito ay kailangang itulak pabalik sa susunod. Nakasimangot si Maisie habang tinatanggal ang kanyang Amerikana at inilagay sa likod ng upuan. Ano ang naging dahilan ng alon na ito ng mga pagbibitiw? Tumingin sa kanya si Lucy at huminga ng malalim. Miss Vanderbilt,
Hindi ka pa nagbigay ng pagtaas sa mga operasyon staff sa loob ng 2 taon. Kaya nga sila umalis, mas nagmumakmak ang huling bahagi. Hindi na nakapagsalita si Maisie. Inilapit niya ang kamay sa noo niya. Isang taasan. Nakaramdam ng hiya si Maisie. Hindi talaga pumasok sa isip ko. Kasi nangako ka na, akala ng mga manggagawa na nagsisinungaling ka sa kanila at sinabi mo lang na para hindi ang mga ito sa paligid. At dahil hindi ka nakapasok sa opisina sa nakalipas na 6 na buwan, naisip ng mga tao. Lucy ay nahiya. Akala nila malapit na magsara ang kumpanya kaya tumakas ka na. Natatawang sabi ni Maisie, "Okay, mag-aayos ako sa finance team para mabigyan ng raise ang operations department. Para sa yung mga nagtender ng resignation, pwede nilang panatilihin ang kanilang posisyon. Kung hindi, hindi ko sila pipilitin." Tayo na. Umarkila pa ng ilang tao doon. Tumanggaw lang si Lucy. Okay, hinimas-himas ni Maisie ang kanyang mga templo. Paano niya nakalimutan ang pagbibigay ng mga pagpapalaki? Iyon ang mayroon siya saad sa kanila nang hingi ni Nolan ang kanyang kamay sa kasal. Ang iba pang mga departamento ay lahat ay nakatanggap ng bonuses, ngunit siya ay iniwan ng mga operasyon team. Nakatanggap ng news update ang kanyang telepono na inilagay niya sa mesa. Nang e-click niya ito, natanto niya na tungkol ito kay Hector. Nalantad na ang pagkakakilanlan ni Hector bilang isang convict, at nalaman ng lahat kung bakit siya nagsilbi ng oras sa bilangguan. Maliban sa mga Vanderbilt at kay Nolan, walang ibang nakakaalam tungkol doon. Kabanata 1155. Naging malamig ang mga mata ni Maisie. Marahil ay si Linda. Nang makita ng lahat ng tao mula sa magazine company ang balitang ito na nagbabagsak, nagulat silang lahat. Pwede bang totoo yon? Nauna nang makulong si Hector. Nagbenta siya ng droga at nakipag-away. Siya ay isang thug. Huwag mong husgahan ang isang libro ayon sa pabalat nito. Mali ba talaga ang akusasyon namin kay Mr. Lowe tungkol sa insidente ng relo? Posible naman po. Nauna siyang nakulong para hindi masyadong weird kung talagang gagawin niya yon. Ang mga kasamahan ay nagdidiscuss kung kailan nagpakita si Hector sa may pintuan, tapos bigla silang natahimik. Lumapit si Hector sa kanyang desk at hindi pinansin ang lahat. Umalis siya matapos kumuha ng ilang dokumento at nakita niya si Liam na masayang naglalakad papunta sa kanya nang makarating siya sa koridor. Maliit na thug, paano ka pa rin nagpakita dito? Hindi siya pinansin ni Hector at dumaan sa kanya, pero iniunat ni Liam ang braso niya para harangan siya. Hindi ba't ganoon kakayabang bago ito? Bakit mo ba pinipilit na tumakas? Ano ba ang gusto mo? Tanong ni Hector sa mahinang boses. Hinawakan ni Liam ang ilong niya, ngumiti, at inilapat ang braso sa balikat ni Hector. Pareho tayong may hawak sa sikreto ng isa't isa. Nagulat si Hector. Ikaw ang nag-leak ng balita. Pagkutsa ni Liam. Salamat lahat sa kapatid mong si Linda. Hinawakan siya ni Hector sa kanyang collar at itinulak sa pader. Ano ba ang gusto mo sa ate ko? Ano ba ang gusto ko sa kanya? Tila gustong magalit ni Liam kaya ngumiti siya. Gusto ko lahat. Ang iyong ate na walang hiya at cheap na babae. Hahayaan niya akong gawin ang lahat sa kanya. Hindi lang gusto ko siyang sirain. Pero gusto ko rin mawala ang prestihiyo ng Vanderbilt. Humigpit ang mga kamay ni Hector hanggang sa sumulpot ang mga ugat sa kamay niya nang makita kung gaano ka-proud si Liam. Hindi tumigil si Liam doon at mas nag-trigger sa kanya, bakit bubugbugin mo ba ako? Sige nga, kung hindi mo ako papatayin. Habang buhay kitang hahamakin. Ang mukha ni Hector ay madilim. Ngunit naalala niya ang payo ni Maisie para sa kanya, kabilang ang kung ano ang dumating sa liwanag kamakailan. Hinayaan niya si Liam na tumigil sa pagmumukha na mayabang dahil hindi niya nakuha ang ninanais na kinalabasan. Hindi naman siya masaya, nawala ang mga bola mo. Gusto mo akong magalit para bugbugin kita, matanggal sa trabaho, at maging katawa-tawa sa lahat, ngiti ni Hector, pero walang saya sa mga mata niya. Ay, di ko na po nasabi na naiwan na po yung mga Pinoy na yan. Tumalikod si Hector at umalis. Nagulat si Liam. Ikaw ay isang bastardo. Walang lugar ang isang ex-convict sa kumpanyang ito. Dapat lang na lumabas dito ang basura sa lipunan. Sigaw niya. Hindi man lang lumingon si Hector. Sinabi ni Linda na madaling magalit ang kanyang kapatid, ngunit paano niya nakontrol ang kanyang sarili. Minaliit niya ito. Ngayong alam na ng buong kumpanya na matagal nang nakulong si Hector, patuloy nilang pinag-uusapan ito, at nalaman agad ito ng punong patnugot. Tinawagan niya si Hector at tinanong siya tungkol dito. Hindi ito pinilit itago ni Hector.
Matapos ikwento ang lahat, dahan-dahan na sinabi ni Hector, hindi ko mababago ang aking nakaraan. I admitted to it, and I'll hand in my resignation kung hindi sapat yon. May pagkakaiba ang pagtanggal sa trabaho at pagbibitiw. Mas gugustuhin niyang magbigay ng kanyang resignation kaysa mahulog sa bitag ni Liam. Sandaling nanahimik ang punong patnugot. Inihanda na ni Hector ang kanyang resignation letter at inilagay sa kanyang mesa, ngunit bago siya umalis, sinabi niya, "Salamat sa iyong guidance po, sir. Bago ako umalis, may sasabihin ako sa iyo." Kabanata 1156. Natigilan ang punong patnugot, "Ano iyon?" Tumingin sa kanya si Hector at sinabing, "Mag-ingat ka kay Mr. Lowe." Kay Liam. Natulala ang punong patnugot. Tila nagulat siya sa paalala ni Hector at nagtataka kung bakit niya nabanggit na dapat siyang mag-ingat kay Liam. "Ano bang problema niya?" tanong niya. "Si Mr. Lowe ay may sariling hidden agenda para sa pagtatrabaho sa ilalim mo. Sa anumang kaso, bantayan mo siya. Maunawaan mo ito sa hinaharap." Pagkalabas ni Hector sa opisina, tiningnan ng punong patnugot ang resignation letter sa kanyang mesa at natahimik. Alam niya ang away ni Liam at Hector. Si Liam ay nagtatrabaho sa ilalim niya sa loob ng 10 taon, at siya ay pamilyar na pamilyar sa kanyang personalidad. Si Liam ay flighty at impetuous, na kung saan ay kung bakit siya ay hindi na-promote para sa kaya maraming mga taon. Si Hector ay tunay ngang mas magaling sa kanya, at may pagkamaarte siya sa fashion. Alam din niya na si Liam ang nag-frame kay Hector sa pagnanakaw ng relo dahil sa kanyang selos. Si Hector ay hindi isang taong sadyang gagawa ng isang bagay. Ibig bang sabihin nito ay ang sinabi niya tungkol kay Liam ay totoo ba? May nakatagong motibo nga ba si Liam sa pagtatrabaho sa ilalim ko? Bumalik si Hector sa opisina at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kasamahan ay hindi nagsalita ng anumang bagay, at akala ng lahat ay natanggal siya sa trabaho. Habang hinihintay niya ang elevator na may kahon, lumabas sa wala si Liam at nagtatawanan. "Ha? Ikaw ay natanggal sa trabaho." "Hindi ako natanggal sa trabaho." Tumingin sa kanya si Hector at sinabing, "Kusa akong umalis dahil nasasaktan ako sa paligid mo." Naglabas ng malamig na panlalait si Liam at sinabing, "Okay, sige, iligtas mo ang iyong hininga. Kunin ang lahat ng iyong mga gamit at makuha ang burol-out ng dito. Huwag mong kalimutang pasalamatan ang kapatid mo para sa akin kapag bumalik ka." Pumasok si Hector sa elevator na tuwid ang mukha. Dahan-daang nagsara ang 2 pinto ng metal at isinara si Liam palabas ng kanyang paningin. Sa gabi, sa Blue Bay Villa, nang matanggap ni Maisie ang balita ng pagbibitiw ni Hector sa kumpanya ng fashion magazine, nahulaan na niya na may kaugnayan ito sa piraso ng balitang iyon. Pinakiusapan niya si Quincy na i-check ang taong nag-leak ng balita, at tulad ng inaasahan niya, si Liam pala. Naisip niya na siguro ay nakuha niya ang impormasyon mula kay Linda. Nilapitan siya ni Nolan at binalot ang mga braso sa baywang nito. Ibinaon ang mukha nito sa balikat nito, siya tanong, "Sinusuri mo ba ang insidente tungkol kay Hector?" Ibinalik ni Maisie ang sarili sa katotohanan at ibinaba ang kanyang telepono. Lumingon siya para tingnan si Nolan at sumagot, "Oo nga. Nag-resign na si Hector sa fashion magazine dahil may nag-expose na nagsilbi na siya oras sa bilangguan." Hinawakan ni Nolan ang pisngi nito at sinabing, "Maaari ko siyang tulungan." Natigilan si Maisie. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo at tumawa. "Alam ko, pero kahit tulungan mo siya, iba ay iisipin na siya ay nakasalalay sa iyo. Kahit handa kang mag-aspalto ng makinis na daan para sa kanya, walang sino man ang magbibigay kilalanin ng kanyang mga pagsisikap sa hinaharap." Kung humakbang si Nolan at tumulong kay Hector, iisipin ng ibang tao na umaasa si Hector sa kanyang relasyon kay Nolan. Tutal, wala siyang magandang pinag-aralan at naglingkod siya ng oras sa bilangguan bago. Ang 2 bagay na ito ay sapat na upang baguhin ang opinyon ng ibang tao tungkol sa kanya. Mas lumapit si Nolan kay Maisie at iminungkahi, "Sa ganoong sitwasyon, maaari nating ipadala si Hector para mapahusay ang kanyang mga kasanayan. Pagkatapos niyang makuha ang pinakamagandang grado at karanasan, oras ang magsasalita para sa kanya." Napayakap si Maisie sa leeg at natawa. "Ito ay isang magandang ideya, ngunit kailangan ko pa ring tulungan siya bago pa yon. Hindi ko pwedeng hayaan na mabyuli ang pinsan ko dahil sa walang kabuluhan." Hinalikan ni Nolan ang gitna ng kilay nito at nagtanong, "Ano ang gagawin mo?" Nakatayo sa tiptoe, sumandal si Maisie at may bamulong sa tenga ni Nolan. Natawa siya at hinimas ang dulo ng ilong nito gamit ang dulo ng daliri nito.
Sige na, gawin natin ito sa iyong paraan. Kinabukasan, sa fashion magazine company, nabigla ang punong patnugot na bibisitahin sila ni Nolan, at nagmamadali siyang nagpadala ng isang tao para dalhin siya sa VIP room. Mr. Goldman, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Sinalubong siya ng punong patnugot na may ngiti sa kanyang mukha habang siya ay nagpadala ng isang tao upang maghanda ng tsaa para kay Nolan. Kabanata 1157. Pinaupo siya ni Nolan. Matapos maupo ang punong patnugot, ibinuko niya ang kanyang bibig at sinabi dahan-dahan, nagustuhan ng aking asawa ang kamakailang beauty magazine na inilathala ng iyong kumpanya, kaya pinapante niya ako para tanungin kung sino ang editor para sa kamakailang mga isyo. Nagyelo ang punong patnugot. Sumagot ang staff sa tabi niya, hindi ba editor ang editor ng mga recent issues ng beauty magazine ay si Heck? Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, may napagtanto siya at natahimik. Kinuha ni Nolan ang tasa ng tsaa na iniabot sa kanya at tinanong, gusto mo bang sabihin na si Hector? Naglabas ng nahihiyang ngiti ang punong patnugot. Oo nga, ang editor para sa mga kamakailang isyu ng Kagandahan magazines ay si Hector nga, pero nag-resign siya kahapon. Nag-resign? Ano ba ang nangyari? Tanong ni Nolan habang humihigop ng kanyang tsaa. Napabuntong hininga ang punong patnugot at sumagot, sa totoo lang, magaling si Hector. Seryoso siya sa kanyang trabaho, at siya ay isang taong may motibasyon sa sarili. Sa kasamaang palad, nakulong na siya dati, at ito ay isang malaking hindi. Karamihan sa mga tao sa kumpanya ay may pagdududa tungkol sa kanya. Inilibot ni Nolan ang daliri sa gilid ng tasa at nagtanong, hindi ba sinabi ni Hector sa iyo ang tungkol sa relasyon namin? Natigilan ang punong patnugot. Hindi niya sinabi. Nang huling tumawag sa kanya si Nolan, hinala niya na si Hector ay may kaugnayan kay Nolan. Gayunman, si Hector ay hindi nabanggit ng anumang bagay tungkol sa kanyang relasyon kay Nolan, at ang punong editor ay gusto ang kanyang diwa. Truth be told, kahit hindi nag-resign si Hector, hindi niya siya tatanggalin. Sa karamihan, siya ay magbibigay lamang kay Hector ng ilang araw ng pahinga, at hihilingin na bumalik sa sandaling ang malaipat ang kanilang pansin mula sa balita. Gayunpaman, isinumite na ni Hector ang kanyang resignation letter at tila ayaw niyang gumawa ng mga bagay na mahirap para sa kanya. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa sulok ng labi ni Nolan habang sinasabi niya, medyo masaya ako na hindi niya ginamit ang aming relasyon para makuha ang gusto niya. Kaya naman hindi katakataka na tumanggi siyang magreklamo sa akin sa kabila ng pagiging binubuli. Tumango ang punong patnugot, oo. Ako ang nagpakulong sa kanya para itama ang ugali niya. Noong bata pa siya, rebelde siya at ayaw makinig sa akin. Ang bawat tao ay may kani-kanyang rebeldeng panahon, pero dahil nagdesisyon siyang magpalit ng bagong dahon, pinatutunayan nito na hindi siya masamang bata sa puso. Ibinaba ni Nolan ang tasa at malabong idinagdag, pero buti na lang nag-resign na rin siya. Ang iyong kumpanya ay hindi isang angkop na plataporma para sa kanya upang mapahusay ang kanyang kasanayan. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang masamang binhi na nagtatrabaho sa ilalim mo. Natulala ang punong patnugot. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo, Mr. Goldman? May masamang binhi na nagtatrabaho sa ilalim niya. Hindi niya maiwasang isipin ang bagay na sinabi ni Hector sa kanya bago siya mag-resign. Pwede bang may kaugnayan kay Liam? Sumandal si Nolan sa likod ng upuan at inilipat ang sarili sa komportableng posisyon. Hindi ka ba nagtataka kung saan madalas pumunta ang asawa mo? Ang asawa ko. Muling natigilan ang punong patnugot. Hindi niya alam kung bakit magsasalita si Nolan tungkol sa kanyang asawa bigla na lang. Ang asawa ko ay karaniwang namimili at kumakain kasama ang kanyang mga kaibigan. Pupunta sila sa Kagandahan mga salon at iba pa. Ano bang problema doon? Sigurado ka ba sa bagay na yan? Tanong ni Nolan. Natulala ang punong patnugot. Sa totoo lang, hindi siya sigurado tungkol doon. Gayunpaman, iyon ang ginawa ng kanyang asawa ayon sa sinabi sa kanya sa tuwing aalis, kaya nagtiwala siya sa kanya at hindi na nagpatuloy pa. Nakita ng asawa ko ang asawa mo sa isang restaurant kanina, sabi ni Nolan at makahulugang ngumiti. Ang asawa mo ay medyo nanggulo, at nasalubong siya ng asawa ko. Coincidentally, ang babaeng sinisigaw ng asawa mo ay kapatid ni Hector. Sinubukan pa siyang sampelan ng asawa mo, iniisip na nahok si Miss Vanderbilt sa kanyang lalaki, at dahil doon ay naisip ko kung ikaw ba iyon o hindi. Hindi pwede iyan. Natulala ang punong patnugot. Hindi pa ako nakakabit sa kahit sinong babae dati. Pero iyon ang sinabi ng asawa mo.
Napakunot noo si Nolan. Pwede bang ang lalaking kumakain kasama ang asawa mo ay ibang tao at hindi ikaw? Nagbago ang ekspresyon ng punong patnugot. Bawat lalaki ay masusumpungan itong kain na hinala matapos nilang marinig ang sinabi ni Nolan. Bukod pa rito, hindi pa sinabi ng kanyang asawa sa kanya kahit ano tungkol dito, kaya siya ay sa labas ng loop. Ni hindi niya alam kung sino ang matagal ng kasama ng asawa sa pagkain sa araw na iyon. Kabanata 1158. Kung hindi ka naniniwala sa akin, huwag mag-atubiling suriin ang CCTV ng Zen Garden. Total, sigurado ako na gusto mong malaman ang bagay na mas gugustuhin ni Hector na mag-resign kaysa sabihin sa iyo, di ba? Matapos sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin, tumayo si Nolan at umalis. Hindi naman bongga ang punong patnugot. Alam niyang naroon si Nolan para kay Hector. Sa simula, ngayon lang niya ito naramdaman, weird nung sinabi ni Hector sa kanya ang ganyan bago siya umalis. Gayunpaman, pagkatapos ng inihayag ni Nolan, siya ay natigilan at malabo pa ang pakiramdam na may itinatago siguro sa kanya ang asawa niya. Lumabas si Nolan sa fashion magazine company, at hinihintay siya ni Quincy sa loob ng kotse. Nang siya ay makapasok sa kotse, lumapit si Maisie mula sa backseat at nagtanong, sa palagay mo ba ay gagawin ng punong patnugot na tingnan ito? Natatawang sabi ni Nolan, nilinaw ko na ang mga bagay-bagay para sa kanya. Kung hindi pa rin niya nakuha, wala na akong maaaring gawin tungkol dito. Deserve niya na madaya ng asawa niya. Natatawang sabi ni Maisie, mas mabuting ipaalam ni Nolan sa punong patnugot ang pagtataksil ng kanyang asawa kaysa hayaan si Hector na sabihin sa editor-in-chief ng direkta. Kasi, matatag ang relasyon ng punong patnugot sa kanyang asawa, at hindi sila nagkaroon ng problema sa isa't isa matapos ang matagal na pagsasama. Hindi siya kailanman maniniwala o kahit na kayang tanggapin ang gayong walang katuturang dahilan. Kaya naman hindi pinayuhan ni Maisie si Hector na ilantad ang lahat kundi gamitin ito bilang kasangkapan para mapanatili si Liam na suriin. Kung ibubunyag ni Hector ang lahat ng bagay precipitately, tiyak na sasabihin ni Liam na nagsisinungaling siya at susubukang ipagtanggol ang sarili. Ang patnugot na punong patnugot ay hindi rin isang taong dapat baliwalain. Noong panahong iyon, kung sumali sila sa puwersa at inakusahan si Hector ng paninira, baka hindi na magtiwala ang editor-in-chief kay Hector. Sa makatuwid, nais niyang lumikha ng impresyon na hindi nang ahas si Hector na sabihin ang lihim dahil binabantaan siya ni Liam. Doon lamang magiging mapaghinala ang punong patnugot at imbestigahan ang bagay na ito mismo. Hinailan ni Nolan at sinabing, "So, ano ang susunod mong hakbang, Z? Gagawin ko ang lahat para makipagtulungan kasama mo." Habang nakahawak sa laylayan ng kanyang tela, bahagyang natawa si Maisie. "Next, maghihiwalay na tayo. Ikaw ang namumuno sa punong patnugot para imbestigahan si Liam habang ako naman ay pupunta sa pagtingin sa relasyon ni Linda at Liam." Napakunot noo si Nolan at ngumiti. Okay. Si Quincy, na nagmamaneho ay tumingin kay Nolan sa pamamagitan ng rear mirror at sinabi, "Mr. Goldman, bakit hindi ba ako pumunta para sa iyo? Kasi, kailangan mo pa ring bumalik sa kumpanya at..." "Shush, Quincy. Ito ay sa pagitan namin ng aking asawa, kaya bakit mo gustong makisali dito? Hindi mo ba naisip na nakakahiya?" Sabi ni Nolan habang nagwawalis ng tingin sa kanya. Isinara ni Quincy ang bibig. Mali nga siya. Hindi na single si Nolan, at hindi na siya ang workaholic na dati. Pagkalipas ng 3 araw, sa isang coffee shop, si Maisie ay nakaupo sa isang pribadong silid na nagpupulong sa isang tiktik na kanyang inupahan. Ang tiktik ay napaka-efficient. Total, gumastos siya ng 15,000 para kunin siya. Habang kinuha niya ang sobra, nagtanong siya, "Reliable ba ito?" "Siyempre naman po, makatitiyak ka, Mrs. Goldman. Marami tayong koneksyon sa linya ng ating trabaho, at may sarili tayong paraan ng pagsisiyasat sa isang tao." Ngumiti naman si Maisie. "Salamat sa kasipagan mo. Huwag mo nang banggitin. Kung kailangan mo ulit ang serbisyo ko, tawagan mo lang ako." Pagkaalis ng tiktik, binuksan ni Maisie ang folder, at may isang stack ng mga dokumento dito. Na-hook up ni Linda si Liam sa isang bar matapos ang diborsyo nito kay Jimmy, at pareho silang nanatili sa ilalim ang parehong bubong para sa lubos na isang mahabang panahon. Gayunpaman, si Liam ay hindi sa pamamagitan ng isang paraan ng isang matapat na tao, at siya ay may isang knack sa pakikitungo sa mga babae. Mahusay siyang magpanggap na isang matagumpay na negosyante upang lapitan ang mga mangmang at inosenteng mga babae.
Pagkatapos, may iba siyang paraan ng pakikitungo sa mga asawa ng mayayamang pamilya o mga naghuhukay ng ginto. Ang taunang sweldo ni Liam ay 100,000. Maaari siyang magsinungaling sa pamamagitan ng mga inosenteng maliliit na batang iyon na may peking luxury goods, pero hindi ito gagana sa mga babaeng iyon na nakita ang mundo tulad ng mga mayayamang asawa at mga naghuhukay ng ginto. Nilapitan niya ang mga mayayamang asawa na iyon sa pamamagitan ng pagiging konfidante nila. Napunta siya sa haba ng pag-unawa sa kanilang mga paghihirap at kinausap sila upang sila ay magtiwala at maging komportable sa kanya. Nang makuha nila ang kasama ng maligaya, gagawa siya ng peking pagkakakilanlan at sasabihin sa kanila kung gaano kahirap ang kanyang buhay upang pukawin ang kanilang empatiya nang dumating ang panahon. Ang ilan sa kanila ay magiging mapagbigay sapat upang bigyan siya ng pera para sa layunin ng pamumuhunan. Kabanata 1159. Ano pa, maglalaro si Liam ng husto para makasama ang mga babaeng iyon. Tatanggihan niya ang kanilang kabaitan, gagawin silang tingnan mo siya sa ibang liwanag at magtiwala ka pa sa kanya. Hindi lang iyon, alam pa ni Liam kung paano panatilihin ang isang komportableng distansya mula sa kanila. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang mabait at mapagkonsiderang Ginoo, na gumagawa ng yung mga mayayamang asawa na laging busy ang mga asawa sa career nila at hindi sila makakasama mas mahirap pa sa kanya. Pagdating ng panahon, tatanggapin ni Liam ang mabuting kalooban ng mga mayayamang asawa, kinukuha ang kanilang pera para sa puhunan para lapitan ang mga gold diggers na iyon. Dahil din sa investment ng mga mayayamang asawa ay nagkaroon siya ng kakayahan upang magrente ng mga luxury cars, villa, at apartment ng madali. Matapos basahin ang impormasyon, walang nagawa si Maisie hindi mapabintong hininga sa talent ni Liam sa acting. Tiwala ang babae na magiging matagumpay sana siya kung mailagay ang kanyang talento sa mabuting paggamit, at ngayon lamang niya nakita ang dahilan ng asawa ng punong patnugot kung bakit bumagsak ng husto para kay Liam. Kinolekta niya ang lahat ng dokumento at ibinalik sa folder. Dahil kumilos si Liam na parang aso at binyuli si Hector, kailangan niyang turuan ito ng leksyon. Natutulog pa si Hector nang tumunog ang kanyang telepono. Dinampot niya ito at napagtanto niyang si Linda iyon. Sinagot niya ang tawag at sinabi sa kanya kung saan siya nakatira. Mga 20 minuto ang lumipas, bumaba si Linda sa tabi ng kanyang bahay. Pumasok siya sa bahay nito at nag-scan. Tapos, malamig siyang nag-scuffled at sinabi, "Ha, parang nahanapan ka na ni Maisie ng magandang matutuluyan." Tumayo si Hector sa likod ng pinto, tumalikod para tingnan siya, at nagtanong, "Ano ang gusto mo?" Hindi niya sinagot ang tanong nito sa halip ay lumapit ito sa sofa at umupo. Naglabas siya ng isang pakete ng sigarilyo, inilabas ang isa, at sinindihan ito. Habang tumatagal siya humithit mula sa sigarilyo at sinabi niya, "Narinig ko na ikaw ay pinasabog." Isinara ni Hector ang pinto at pumunta para kumuha ng isang garapon ng juice sa ref. "Ano ang relasyon sa pagitan ninyo ni Liam?" "It's none of your business," sagot ni Linda habang tinataktak ang abo sa sahig. "Ito ay hindi isang malaking pakikitungo sa lahat kahit matanggal ka sa trabaho. Tutal, may Maisie ka pa rin na tutulong sa iyo. Tutulungan kanya na magkaroon ng mas magandang trabaho, di ba?" Ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay kay Liam, kaya hindi niya inisip na ito ay isang malaking bagay na nakuha ni Hector. Wala na siyang dapat ipag-alala dahil may kasama pa siyang Maisie na tutulong sa kanya. Seryosong tiningnan siya ni Hector at nagtanong, "Sa tingin mo ba talaga seryoso si Liam sa relasyon ninyo?" Kahit ganoon, mas maganda siya kay Jimmy. Itinapon ni Linda ang dulo ng sigarilyo sa sahig. "Naparito ako para sabihin sa iyo na mas mabuting itikom mo na lang ang bibig mo tungkol sa mga bagay na nasa pagitan ni Liam at ng matandang babaeng iyon." Tumayo siya at nagbanta pa, "Kung maglalakas loob kang humahadlang sa akin, huwag mo akong sisihin sa kung ano man ang gagawin ko sa iyo." Ibinaba ni Hector ang ulo at sinabing, "Sis, ito ba talaga ang gusto mo?" "Oo nga, ito ang gusto ko, at gagawin ko ang lahat para makuha ito." Kinuha ni Linda ang kanyang pitaka at naglakad patungo sa pinto. "Salamat sa inyong lahat kaya nandito ako ngayon. Itigil mo na ang pagsisikap na makipag-usap sa akin. Hindi ako magiging mabait sa kahit sino na makakasagabal sa akin." Binuksan niya ang pinto, at nang malapit na siyang umalis, narinig ang boses ni Hector sa likod niya. "Sana hindi ka magsisisi." Kinot siya at umalis si Linda nang hindi nakatalikod ang ulo. Nang makita na ang kanyang figure ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin, ibinaba ni Hector ang kanyang ulo. Maaaring ang kanyang ina at lola ang may kasalanan, ngunit siya ay may kasalanan din.
Kung hindi niya pinabayaan ang pag-aalaga sa kanya ng kanyang kapatid dahil sa pagpapakabusog ng kanyang lola, kung siya ay sinabi ng isang makatarungang salita para sa kanya kapag ang kanyang lola at ina ay tinatrato siya ng masama, ang mga bagay ay maaaring naging iba na ngayon. Ang panginginig ng kanyang telepono ay nagpabalik sa kanyang mga saloobin. Nang makita niya ang mensahe ni Maisie, pinindot niya ito at tiningnan. Sa hapon, sa Oman Hotel, nakaupo si Liam sa kama na hubad ang dibdib, humihit-hit ng sigarilyo. Nang makita niya ang asawa ng editor-in-chief na lumabas sa shower at nagpalit ng damit, tinaktak niya ang abo at nagtanong, "Babe, malapit ka na bang umalis?" "Kailangan kong bumalik ng maaga ngayon," sabi niya, puno ng galit ang boses niya. "Hindi ko alam kung ano ang nakapasok sa ulo ng asawa ko. Nagsisimula na siyang maghinala sa akin." Kabanata 1160. Saglit na natigilan si Liam bago sumimangot ng malalim. "Nagsimula na ba siyang maghinala sa iyo? Paano na nga ba posible?" Naitago niya ng husto ang kanilang relasyon. Bukod dito, nagbitiw na si Hector, at kasama si Linda na nag-iingat ng isang mata sa kanya, imposibleng ma-expose siya nito. Bigla siyang nakaisip ng kung ano-ano at naipit ang sigarilyo. Pagkatapos ay sumulong siya at hinawakan siya sa ang kanyang mga braso mula sa likod. "Kung talagang nagsimula na siyang maghinala sa iyo, bakit hindi? Bakit hindi mo siya i-diborsyo? Pangako ko bibigyan kita ng mas magandang buhay." Saglit na natulala ang asawa ng punong patnugot sandali bago ito tumawa at sumagot, "Ano, ang tinutukoy mo ba ay kung ngayon pa lang ay diborsyo na ako sa kanya, wala na akong makukuha sa kanya? Kung nalaman niya na niloloko ko siya, hindi niya ako bibigyan ng kahit isang sentimo." Ngumiti naman si Liam sa kanya pero hindi siya nagsalita. May naisip ang asawa ng punong patnugot, at nagdilim ang kanyang mukha. "By the way, wala ka pang ipinaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari sa iyo at sa beach na iyon, si Linda. Gusto mo rin ba ng maruming babaeng katulad niya?" Nagmamadaling nagpaliwanag si Liam, "Mali ang pagkakaintindi mo sa akin, honey. Walang paraan na magugustuhan ko ang babaeng iyon. Siya ay yung patuloy na nagpipeste sa akin." Nagpatuloy ang asawa ng punong patnugot. "Sigurado ka ba? Siya ay mas bata kaysa sa akin." Niyakap siya ni Liam at sinabing, "Gusto ko ang isang mature at charming na babaeng tulad mo, honey. Maaaring gusto ng ibang lalaki ang isang babaeng katulad niya, pero ako hindi." Hindi na natuwa ang asawa ng punong patnugot nang marinig ang sinabi ni Liam. Siya ay 49 na taong gulang sa taong ito. Kahit na mas bata sa kanya si Liam ng 4 na taon, mas romantic ito kaysa sa asawa nito. Akala ng iba ay stable ang relasyon nila ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang katotohanan ay nakailanman mula nang itatag ng kanyang asawa ang kumpanya ng magazine, buong araw na siyang abala at kakaunti ang oras na ginugol niya sa kanya at sa kanyang mga anak. Nalungkot siya at naiwan, lalo na sa edad niya. Kahit hindi maganda ang background ni Liam tulad ng asawa niya, mas bata pa ito at mas maganda ang stamina kaysa sa asawa niya. Hindi lang iyon, considerate at thoughtful din siya, kaya hindi niya magawang pigilan ang sarili na umibig sa kanya. "Huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Ayaw kong makita mo pa ang beach na iyon." Ibinaon ni Liam ang ulo sa balikat nito at hinagod ang balat nito gamit ang kanyang mga stubble. "Huwag kang mag-alala, honey. Pangako, hindi man ako sisilip kahit isang sulyap sa ganyang klaseng babae." Pagkaalis ng asawa ng punong patnugot, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Liam. Kung hindi dahil sa kanya pera, wala siyang pakialam sa isang matandang babaeng tulad niya. Hinugot niya ang kanyang telepono at nagpadala ng voice message kay Linda. "Lindy, gusto mo bang magkita tayo? Miss na kita." Dumating sa parking lot ang asawa ng punong patnugot. Pagkapasok niya sa kanyang kotse, agad na lumitaw ang isang figure at kumatok sa bintana ng kotse. Natigilan ang asawa ng punong patnugot. Alang-alang ibinaba niya ang bintana at nagtanong, "Mayroon ba akong maitutulong sa iyo?" Itinaas ni Hector ang brim ng kanyang sombrero. Nang makita ng asawa ng punong patnugot ang kanyang mukha, medyo natulala siya sa ganda ng itsura ng binatilyong ito. "Nice to meet you, madam. Ako nga pala si Hector." "Hector." Nagbago ang ekspresyon ng asawa ng editor-in-chief nang marinig ang pangalan. "Ikaw pala si Hector." Nauna nang sinabi ni Liam sa kanya na may brat na si Hector na nagbanta sa kanya. Narinig na niya ang tungkol sa kanya dati pero hindi pa niya ito nakikita. So ikaw pala. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo ba ng pera?" Walang paabang sagot ni Hector, "Ayaw ko ng pera.
Nandito lang ako para babalaan ka na huwag kang madadaya, madam. Nang marinig iyon ng asawa ng punong patnugot, nagsawa siya. Walang maglalakas loob na lokohin ako. Sa tingin ko ikaw ay yung gagawa sa akin ng ganyan. Nang sisimulan na niya ang makina, bumunot si Hector ng file at sinabing, kung hindi ka naniniwala sa akin, bumalik ka at buksan mo ang file na ito. Saglit siyang natigilan, ngunit hindi niya akalain na nagbibiro lang si Hector nang nakita niya kung gaano siya kaseryoso. Kinuha niya ang file at tinaas ni Hector ang brim ng kanyang sombrero bago umalis.